Panibagong trip, panibagong araw na naman, panibagong may gagawin na naman tayo ngayon. Mga nakaraan, di ba sinabi ko may gagawin tayo dito. Mag-aalaga pa tayo ng maraming hayop dito sa farm natin. Nakabili na ako ng ulang, nakabili na din tayo ng RTL, ready to lay na yon. Mga weeks na lang aantay natin at maglilay na yon ng egg. Tapos yung ulang natin guys is nandito na siya at nalagay na natin sa parang trapal. Gumawa kami nakaraan kasi nga dumating yun last week pa. Yung gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng kulungan ng manok. Kasi nga guys, kahapon, yun, sumama ko sa ate ko at napabili tayo ng mga F1 na white leghorn tawag doon. F1 daw tawag doon. So yun, gagawa natin ng kulungan yun ngayon. At baka naman gusto nyo akong samahan. Magpapatuloy tayo ngayon. Ayun, sa makikita nyo, napakaganda dito, sobrang sariwa ng hangin. Pasasabi ko lang, pagka umaga magkape. Tapos ayun na, may mga alaga tayo dito. Papakita ko sa inyo, dito banda is dito natin ilalagay yung mga kulungan ng manok. Style natin dito, pag ganyan lang, ayun, parang cone. Alam nyo, ganyan lang kasi nga hindi permanent to, temporary lang to para may kulungan agad yung mga manok natin at hindi malit yung kulungan nila. Ito malaki-laki siya kasi nga ayun, papalaki natin konti at hindi natin ibabaon yung mga kahoy kasi nga gagamitin pa natin yan at hindi naman permanent yan. May mga kahoy na ako dito, 3, mga mahahaba. Ayan, ito yung gawin natin na ano nito dito. Ito yung gagawin natin na magpoprotekta sa mga manok natin at syempre ito yung haligi natin, panghaligi natin. So yan, ayos ba kung ganitong style yung gagawin natin? Tay, ilagay ko lang siya muna dito. Ayan, parang kalahati lang yung gagawin natin, hindi talaga yung pabilog na parang cone, ganyan lang. Lagyan lang natin ng trapal sa taas at syempre mga yero sa baba. At lagyan natin ng mosquito net sa gitna para labas-pasok yung hangin at maganda yung airflow nila. Skies so blue past the evergreen. Tell me, baby, do you see? I see every little thing. Tell me, babe, you feel the wind driving fast down past your street. Tell me now, what can you see? I see every little thing. Tell me, babe, you feel the wind. Pa-high tide na ngayon, so napakaganda dito. May pababa pa dito, papunta ng fish pa natin. Tapos dito, pwede naman tayo dito magtambay. Ayusin lang natin. Yung napakaganda is na bunot na natin yung malaking guava na dito. Nilipat lang natin doon sa kabila. Dito yun. Ayan, nakita nyo naman ito. So ito, dito, pwede natin lagyan ng upuan dito. Upuan, or pwede natin lagyan ng duyan dyan. Ayan, napakaganda dito. Dito tayo, tambay tayo dito. Napakahangin, presko. Ayun, so papakita ko sa inyo yung guwaba na dito. Ito yung guwaba na, napakalaki na no. Binunot lang namin para malipat siya dito kasi nga sa gabal siya dun. Okay pa naman kasi malaki pa siya. So titignan natin kung mabubuhay ba siya sa mga susunod na araw, pero nakuha naman namin yung mga ugat niya. Ayun, so yun yung napaka-importante. Makikita nyo dito, ayan, bagong tanim to. Taon na ata to. Kasayaan lang tayo pag patayin lang natin. So nilipat lang namin dito. Andito sa likod ko yung ulang at syempre nandito na yung parcel natin na water pump. Ayun, papakita ko sa inyo.
Ito siya. Kasi nakaraan guys, yung nandito sa akin is air pump lang. Baka nakikita nyo ito. Ayan, so nakikita nyo to. Ito yung air pump natin. Air pump lang siya guys. Walang water pump. Walang magsacycle ng tubig. Kaya nangangamba na ako sa ulang ko. Kasi nga baka mag-polluted yung tubig at dadami yung ammonia. Kasi nga walang maglilinis ng tubig. Ayun, naka-stack lang siya. Para magsacycle na yung tubig at hindi siya naka-stack lang na. Siyempre, yung mga pagkain ng mga ulang at siyempre yung mga tain nila kailangan malinis na yan. Nilagyan ko lang siya ng trapal para hindi siya magka-dumi. Yung bagsak na mga dumi galing sa taas. Kaya nilagyan ko lang ng trapal. Ayun, so nandito yung hose niya papunta doon para may air pump din kahit papaano. Ayun, papakita ko lang sa inyo. Dito ko nilagay yung mga ulang guys. Napakagandang setup natin. Trapal lang na Luna. Galing din sa TikTok. Yan, napakaganda nito guys. Papakita ko lang ng maayos sa inyo. Hindi natin matupito kasi nga nandito yung hose. Pinatay ko muna yung tubig para makikita nyo ano yung kalabasan niya pag wala siyang air pump. Tapos kung makikita nyo talaga parang wala pang laman to. Pero sasabihin ko sa inyo, madaming mga ulang na yung nandito. Kaso nga lang mga maliliit pa at hindi pa talaga siya makikita. Blue din kasi nito. Tapos parang naging invisible na yung mga ulang natin kasi nga ayun maliliit pa sila. Papakita ko lang sa inyo sa susunod pag lalaki na to sila at subukan natin i-on yung air pump nila para makita nyo gaano kalakas. Ito siya kalakas pag nakabukas na yung air pump niya. Air pump lang, wala na munang water pump kasi set up ko pa yun mamaya. Kung makikita nyo dito, andito na yung mga crayfish natin, nalipat na natin. Ang dami nila dito. Tapos yung nandun is yung mga krillings. Kasi nga marami na tayong mga krillings dito guys. At saka may mga buntis na naman tayo ngayon, 3. So dadami at dadami na yan. Ito yung malapitan na lagayan natin ng mga crayfish. Lahat dyan may mga laman yan. Lapitan natin na maayos. Ayan, may mga laman na yan. Ang lalaki na ng mga crayfish natin. Ayan. Ayan, makikita nyo. Ayan, malalaki na yung mga crayfish natin dito. Mga breeder size na yan. Ayan sila. So, tagdadalawa yan sila. Tapos dito, mga malalaki din yan sila. Ayan, makikita nyo naman yan. Tapos dito, mas mga malalaki yan sila. Ayan. Tinatawag yung lobster na mga maliliit. Lalapit ko pa para makikita nyo talaga. Ayan sila. Laki na yan sila, mga breeder size na din. Kaso nga lang, hindi na magkasya sa mga ganyan natin kung igaganyan natin. Ito yung napakaganda din ng water flow niya kasi nga, ayan, meron silang flow. Tapos pagkabagsak dun sa baba. Papakita ko sa inyo, ganyan naman yung setup niya pag naka-open na yung water flow natin. Ayan, napakaganda ng water flow niyan. Gawa niya ni Kuya Brian. Babagsak yan sa pangalawa hanggang dito sa baba. Nilagyan namin ng ganitong red na to para kontrolado yung lakas ng tubig niya. Hindi ko masyado nilakasan yung labas ng tubig kasi nga guys, para hindi siya madaling mapuno. At napakatipid niya lang sa tubig. Kung magtataka kayo, ayan na tubig ay walang chlorine at mismo galing sa bundok yung tubig na yan. Kaya nakasisigurado tayo na walang chlorine. Sa malapitan, papakita ko sa inyo bakit nilagyan ko ng mga yero yung paligid niya. Kasi nga guys, ayoko na makapasok yung mga daga dyan. Kaya nilagyan ko na muna ng mga yero dyan sa baba. Para pag may nakatakas din ng mga crayfish, hindi siya basta-basta makakalabas. Natayo na natin yung kubo sa mga manok natin, sa mga manukan natin. Dito natin sila ilalagay kasi nga napakagandang pwesto dito sa kanila. So mga nasa 60% na yung natapos natin, hindi pa talaga totally tapos na. Papakita ko lang, ayan o, ito yung nilagay namin. Tapos, ayan, ilagay na lang yan dito. Tapos yung mga yero na lang yung iikot-ikot namin. Hindi na yung parang pako na style, yero na lang yung iikot namin. Ayan, so maganda din naman, papakita ko dito sa loob. Mataas yung pagkalagay namin ng yung parang end niya doon sa taas. Ito hindi pa talaga total, ito fix. Nilagay ko lang para makita nyo. Ayan. Baka may plano pa kami dito, anong gagawin namin. So, yun. Dito yung entrance niya. Tsaka, ayun, tama na yun. Nakaganyan na siya, nakaganito na siya. Ayan, so, ayan, tama na yan siya guys. Kukunin lang natin to, parang paganon lang siya, kunti ba. Ayan. So, andito yung entrance natin para naman hindi tayo yuko-yuko. Isang ganonan lang yung entrance. So, ito yung papalibutan lang natin ng mga net. Ito may mga net na tayo dito. Ito. Tapos ito. Tapos meron pa tayong isa.
So ito na lang yung papalibot natin dito. Yung trapal, bumili na tayo ng trapal para maayos natin. So temporary lang yung trapal kasi nga napakaganda kung luna sana yung ilagay natin kasi nga makapal yun at tumatagal yun. So ito hindi. Palitan lang natin sa susunod pag dadating na yung trapal natin na luna. Sa likod din, net na lang yung papalibot natin. Okay na to. Lagyan na lang natin ng mga hagdan dito para sa mga manok natin. Kung sakaling uulan ay makakaakyat yung mga manok natin dito. Masyadong maliit. Makikita nyo naman, aalis ako para makikita nyo. Parang pa-octagon na ewan. Ayun. Ito na muna. Hanggang dito na muna tayo siguro. At kailangan na din natin magpahinga. Kasi nga, alam nyo naman, ginabi tayo ngayon. So, yun. Magpapasalamat na lang kami sa lahat-lahat ng mga nanonood at tumabot hanggang dito. Hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat ulit. Magkita-kita tayo sa susunod nating upload. Hanggang sa susunod. Paalam at God bless you. peace you guys!